So for today, we'll just go through the enterprise resource planning, which is the second part of chapter 2, and kindly go through the previous recording and the materials as well for the first part, which is just the introduction to transaction processing. So it's all about data input, data storage, data processing, and information output. Yeah, so it's just really a recall of those concepts. And right now, we'll go through the ERP, no, kung ano yung definition niya, and what are the modules or expected modules sa isang ERP. Then right after that, we'll be discussing all about expenditure cycle, and we will also try to look into some of the functionalities of Odoo. So I will be allowing a few people to try yung tool natin. But as mentioned kanina, so next week, expect that you will already have access dun sa mismong tool natin. Okay? Sige. So, let's start. So, yeah, right now, we'll be discussing all about the enterprise resource planning, no? So ano nga ba ang enterprise resource planning? So again, no, when we say enterprise resource planning, it's a system that integrates all aspects of an organization's activities. So lahat ng mga functionalities na to ay combined into just one system. An ERP system, it is modularized. Ibig sabihin ng modularized is that uh, it can be customized, no? Depende sa needs po ng users or depende sa needs ng organization. Meaning, no, na yung isang ERP natin, pwedeng same ERP yung ginagamit ng dalawang organization pero magkaiba ng modules available. For example, pwedeng yung isang si company A, no, yung isang company, they have the marketing and human resources. Pero pwedeng dun sa other company that's using the same ERP, wala nun kasi they're just focusing more on the finance and accounting modules. So, depende siya sa needs. And as for manufacturing, so hindi rin lahat ng mga manufacturing, I mean, hindi lahat ng mga company or hindi lahat ng mga users ng ERP ay merong manufacturing. So, syempre, yung mga manufacturing lang ang business. So, yun lang ang mag-a-avail niyan. So, ma'am, bakit po ganun, no? Let's say si SAP or Oracle, no? Oracle NetSuite, kahit na pare-pareho yan ng ginagamit, magkakaiba ng modules nga. Because, pag mas marami ka po kasing module na gagamitin for your company, mas mahal po yon basically. So, that's the main reason. That's why we try to identify muna. That's the first phase of the implementation is try to understand first ano ba yung mga functionalities that are needed by your organization. Let's say you are a manufacturing firm. So malamang kailangan mo ng manufacturing module, kailangan mo rin ng inventory module, no? Kasi syempre sa inventory module kailangan mong i-monitor ng very carefully, no, yung mga different na items mo. Unlike kapag service concern ka, wala kang inventory na kailangan. Okay? So, let's go to the next slide. Yan. So here are the top 10 ERP systems for SMEs in 2025. So good thing that we will be using Odoo. Okay, so ito yung gagamitin natin. I'll be showing you later what will be the modules that you can access in the span of our class for the whole semester. Then next one would be Acumatica, and followed by Microsoft Dynamics, SAP Business One. So, by the way, yung SAP Business One, ito yung ini-implement ko before to my clients when I was implementing SAP as a functional consultant. Also, for Oracle NetSuite, so I've worked here before, but I was not implementing NetSuite, but rather I'm part of the DevOps team. So, we're developing a different kind of tool.
Then we have Sage Intact, ERP Next, Infor, Zoho, and Epicor. Ayan. So, yeah. So, again, these are ERPs. Ibig sabihin po ay marami siyang module inside, not only focusing on accounting. But the next slide that we have is yan. So, yung top 5 best accounting software for small businesses. Ma'am, ano po yung pinagkaiba po nito? So, kung mapapansin nyo, meron sila mga books sa pangalan kasi except sa zero, no? Yan. So, kaya siya may mga books kasi itong mga to, ang pinaka-concern po nila or pinaka-function nila is for bookkeeping or accounting. Itong Zoho Books, it's a module inside Zoho. So, kumbaga, si ERP, mas marami siyang functionalities and modules. Pag accounting software lang po, accounting lang talaga yung focus niya and bookkeeping. So, in this slide, this shows us yung mga differentiation no, ng mga different ERP system when it comes to deployment, saan siya best for, the pricing, industry focus, and the complexity. So, dito tayo sa Odoo, which is what we're gonna be using. So, yung deployment niya, either cloud siya or self-hosted. Pag sinabi natin cloud, it's accessible in your browser, no? Sa mga web browsers natin, anytime and anywhere. And, or even sa mga applications na downloadable but cloud-based. Or it could be self-hosted, yung magda-download ka ng mismong app. Ayan. And then, hosted siya on-prem dun sa mismong location or site ng company. Okay? So, Odoo is best for small and medium businesses who want flexibility and lower cost kasi comparatively, mas mura si Odoo kaysa dun sa ibang mga to. So, later ipapakita ko sa inyo yung pricing niya. And there's a broad list or broad number of modules. So, best siya with dev resources kasi may mga customizations dito that can be done. Yan. So, low to high, yung complexity niya, ayun, as mentioned, may mga customization. So, pwede siyang pasimplihin, pwede ring mas maging complex siya kapag dinagdagan natin ng or inactivate natin yung mas marami niyang functionalities and modules. Okay, so next. Yan. So here are the core Odoo modules. So itong mga core Odoo modules natin, ito yung mga functions, no? Or ito yung mga, kumbaga, sections. Think of it like that. Na pwede mo siyang puntahan and then you can already create documents. You can already create transaction documents for the business activity under that module. So, yung sales natin, dito umiikot yung ating tinatawag na revenue cycle. Then, you also have your inventory, which is more on inventory management siya. Accounting, dito natin makikita yung mga accounting reports, manual journal entry, adjusting entries, dito yan. Purchase naman, dito natin makikita lahat ng mga ginagastos natin palabas, which is by the way what we will be discussing for today. Yon. So itong purchasing or purchase module. We also have our CRM, which is also what we call customer relationship management. You have also a website. So pwede ditong mag-customize na rin ng website sa Odoo. So kumbaga if si company is i-avail niya or magpapa-implement siya ng Odoo sa kanyang organization, no? Talagang all-in-one na, no? Hindi lang siya basta accounting, hindi lang siya pag-record ng books. And we also have manufacturing. So, yung manufacturing natin, ito rin yung tinatawag na production module, no? So, dito we are converting the raw materials into finished goods. You also have your HR, which is used for payroll and employee management. You have your point of sale used by operations. So, lalo na sa mga retail or yung mga direct selling either to business or business to business or business to consumer man yan, they could use yung point of sale. So, ito yung ginagamit natin para mag-punch ng products kapag may bibili.
Okay? Next one, we have e-commerce. So pag sinabi naman natin e-commerce, no, ito yung mga Shopee, TikTok Shop, ayan, alam nyo na yan. Kung ano mang color ng app yan. So, pwedeng bumili yung customers natin directly from their devices. Then we have project, no? When we are managing long-term projects or certain projects that we want to track, pwede rin natin itong gamitin. And of course, marketing. We could use this to create marketing plans and to monitor as well yung marketing health ng organization natin. Na-hit niya ba yung mga target reach natin, sino-sino yung mga market niya, etc. And then, so yeah, ito rin yun, yung mga na-mention ko kanina. But what I just want to highlight in here is that itong revenue cycle natin, no, the more common term or yung mas modern na term na ginagamit is order to cash. Bakit ma'am, order to cash na yung tawag sa kanya? Ito kasi, mas pinauso to sa mga SAP at NetSuite. Yun kasi yung term na ginagamit. Ibig sabihin kasi, mula sa umorder sa atin, si customer, hanggang sa maging cash na yon, ibig sabihin na kolekta na natin bilang cash. So yun yung buong cycle niya, ang revenue cycle. Nagsisimula siya sa nakatanggap tayo ng order, hanggang sa i-invoice natin, i-deliver na natin yung item, and then if there are returns, we would return it, and then we will be collecting the payment from the customer. And the next one, the disbursement cycle or what we call expenditure cycle, lahat ng paggastos. It's also called purchase to pay. Pag sinabi nating purchase to pay, ibig sabihin nito is mula sa pag-purchase mo, pagbili mo, hindi porkit binili, bayad agad magkaiba yon, lalo na sa system. Iba yung bumili ka or nag-request ka sa kanila ng items, no? Umorder ka ng items. Purchase natin yon. Hanggang sa tayo po ay magbayad. That is the disbursement cycle. Ibig sabihin, end-to-end siya. Hindi siya yung bumili ka lang na receive mo, end of story. No. It would only end when you are able to pay already. That's when the cycle would go back to the start na mag-purchase request ulit, purchase order ulit, etc. Okay? Then next one, we have the manufacturing cycle, which is manufacturing module, which we also call as production cycle or conversion cycle. Then you have project management, CRM, and other system or admin tools. Next, so one ERP with its centralized database, it provides significant advantages. Number one, kapag po naka-ERP tayo, it provides integrated, enterprise-wide, single view of the organization's data and financial situation. Ibig sabihin, meron ka lang isang source of truth for the information. Everything about your business, it's already in one place. You don't have to ask multiple departments for reports, manual reports, dahil magkakaiba sila ng pinagkukunan. Tapos sasakit pa yung ulo mo kasi hindi ma-reconcile. So, with ERP, ma-avoid natin yung mga ganong kinds of issues. Okay? Next advantage is that data input is captured or keyed only once. Yan. It's keyed once. Ibig sabihin nun, isang input mo lang, no, mag-reflect na siya agad into different systems or into different modules. Pag nag-input ka ng bagong product, mag-reflect na yon sa sales, mag-reflect na rin yon sa part ni manufacturing para alam niya kung anong items yung kailangan gawin. Pag may bagong order, mag-reflect na agad na makikita siya ni accounting, so may ina-expect siya na meron tayong babayaran. Okay? Next one, management gains greater visibility into every area of the enterprise and greater
monitoring capabilities. So, related rin siya dito sa number 1 natin. So, dahil iisa yung source of truth, no? Ngayon, si management, mas makikita niya. Ayan, meron siyang greater visibility into every area. Okay, kasi alam niya kung anong nangyayari. The next one, so dahil meron tayong access to the data, we also have better access control. Ma'am, ano po yung access control? When we say access control, no, these are controls in place to make sure that only those who are authorized have access. Okay? Again, access control po, this is making sure, these are controls that ensure that only authorized people have access to data, to the system, to the assets. Okay? Yan. So, dahil naka-ERP na tayo, kaya nating i-automate yung mga permissions, approvals. Next, procedures and reports are standardized across business units. So, dahil tayo po ay naka-system na, iisang format na lang siya or iisang template na lang siya. Okay? So, this standardization can be especially valuable with mergers and acquisitions. Ayan. Kasi kapag may mga mergers and acquisitions tayo, most likely yung mga inacquire or biniling kumpanya nitong parent or ng conglomerate, possibly magkakaiba sila ng system. But because there is an ERP, mas madali siyang mas standardize, no? So kumbaga, if yung biniling company dati naka-QuickBooks siya, pero si parent company naka-SAP, so yung in-acquire na business, most likely it will transition or it will migrate to SAP. Okay? And next, customer service improves. Bakit? Dahil mas kayang ma-access ng employees yung information such as orders, available inventory, shipping information, tsaka past customer transaction details. So pag may nagreklamo, mas madaling mabavalidate ni customer service representative kung ano ba talaga yung in-order na items nitong customer who is complaining. Okay? Next, manufacturing plants receive new orders in real time. So dahil the manufacturing plants receive orders in real time, it also means na mas kaya ding ma-automate yung manufacturing processes. Kasi mas madaling makapag-compute, no? Kayang mag-compute ng ERP kung ilan yung ipoproduce based sa EOQ. Ayan. Okay? So, kung meron tayong mga advantages, of course, meron ding tayong disadvantages. Ayan. Ano yung disadvantages? Number 1, cost. So, sabi nga dito, no, yung ERP, hardware, software, and consulting, it already ranges from 50 to 500 million for a Fortune 500 company. So, ibig sabihin, yung mga malalaking kumpanya, ganyan kalaki ang nagagastos nila. So, I can attest to this since I've been with consulting with the consulting industry for the past years. So, ganyan talaga kalaki yung range of implementing an ERP. Depende kung ano yung kind ng ERP na pipiliin mo, but most likely, no, nasa ganyang range. Merong mga ERP na pang SME na kumbaga mas mura, may ganon, pero still expensive siya. Mura pero still expensive na. Ibig sabihin ko kasi, mura siya compared to others, pero mahal pa rin kasi nasa millions pa din. So like for example, yung SAP license. Pag sinabi nating license, yun lang yung license ng user. Pag walang license po kasi, hindi po makakagamit yung user. Hindi siya maka-login siya pero wala siya magagalaw.
na mga modules, wala siyang magagawang transaction because wala siyang license. Okay? So, license pa lang, nasa 100K na mahigit, 200K kapag professional. That was years ago. So, because of inflation, mas malaki na yun ngayon. Okay? Next is amount of time required. So, it can take years to select and fully implement an ERP system. So, it takes time. Depende sa business size, number of modules, and customization. Yan. So, kapag mga malalaking company, usually gusto na kasi nilang sulitin eh. And pag mga malalaking company, tulad niyan, pag Fortune 500 company ka, gusto mo talagang mag-automate eh, kasi nandun ka sa efficiency of the processes. So, talagang it's gonna take some time. Okay? Next is changes to business processes. So, ang ERP system definitely would change yung current process. Unless a company wants to spend time and money customizing modules, they must adapt to standardized business processes as opposed to adapting the ERP package to existing company processes. So, ganito, class. Pwede kasing mamili yung kumpanya. Either gagamitin mo na yung existing na modules or existing ERP package para sa isang service industry. Wala ka nang babaguhin. Mas mura yon. Or you would ask the consulting firm to customize modules for you para fit siya sa exact processes mo. Okay? So, halimbawa, di ba, for example, wedding dress, no? So, pwedeng bumili ka na lang ng ready-made na wedding dress kasi mas mura. Pero if you want to have it fitted to what you really want and your exact size, you're gonna have to be willing to pay a higher price. Okay? Next is complexity. So, aside sa babaguhin niya yung process in general, complexity means mas nagiging komplikado rin yung process. Because may mga different, bukod sa magiging different na yung process, magkakaroon ng mga rules, magkakaroon ng authorization hierarchies or approvals, data semantics, and decision centers. So, hindi na siya magiging katulad ng dati na basta approve na lang, okay na yan. Pirma-pirma lang, hindi na siya ganon. And the last one would be resistance. When we say resistance, merong mga pumapalag. Okay, may mga pumapalag na user na they don't want to adapt or they're having a hard time to adapt, lalo na pag new technology. Tapos, medyo technologically behind yung isang resource or yung mga resources. Ayan, so there's going to be a bit of a challenge sa mga ganon. The next, okay, this is the last slide for the ERP portion. So, the integrated ERP database. So, ito yung mga modules, okay, or the business cycles that we'll be discussing. So, we have revenue cycle, expenditure cycle, production cycle, payroll cycle, and the general ledger and reporting system. So, ang una nating i-discuss would be the expenditure cycle. Contrary to the book. Bakit? Kasi, pag gumawa po kasi tayo sa system, para lang ma-align natin siya sa hands-on, no? Hindi kasi tayo makakapag revenue cycle in the system kapag hindi ka muna nag-expenditure. Why? Ano una? Benta o bili ng stocks? Diba magsa-stock ka muna, kailangan mo muna ng stocks para makapagbenta ka. That's why, unahin natin yung expenditure cycle for discussion, the theories, and then, tsaka tayo hands-on for the expenditure cycle. Okay? So, right now, we will proceed to chapter 15 of the book.
the expenditure cycle or the purchasing to cash disbursement cycle, or what we call purchase to pay. Diba? Purchase to pay yung tawag nating isa dyan. So, our reference moving forward will be the Accounting Information Systems by Romney. So, di ba we're using two books side by side, but we're selecting specific chapters. Especially itong kay Romney, it already covers 3 subjects kasi. Dahil medyo marami siyang chapters. Ayan. Okay. So, let's proceed. So, the learning objectives, that would be for you to know the process and key decisions involved in ordering goods and services. Kasi nga po, dapat tayo muna ay order bago tayo magbenta. Then, aside from ordering, dapat we also receive the goods. Hindi pwedeng umorder ka lang, wala ka natanggap. Then we should also approve supplier invoices. So we will be talking about the threats, no? Or kung ano yung potential na possibly mangyari na mga threat or negative occurrences sa transactions in the expenditure cycle. That's why we started with ethics and fraud. Para at least when we talk about the threats, you'll be able to have an idea na ano ba yung threat na tinutukoy dito? Bakit siya nasabi na threat siya? Then last one, of course, cash disbursement. So dapat magbabayad tayo. So this diagram, it's a context diagram of the expenditure cycle. Okay? So this figure, no, it shows us the transactions that are performed sa expenditure cycle and how it is related, okay, to other cycles or to other business processes. So you can see here na it does not really stand on its own. Okay? So kung makikita ninyo dito, itong bilog natin sa gitna, okay, this one, the expenditure cycle. So itong color green na to, this is our expenditure cycle. Okay? Ngayon, itong expenditure cycle natin, as you can see, it is closely linked to the seller's revenue cycle activities. Ayan. So, tayo yung gumagastos, pero sa supplier natin, revenue cycle naman nila yon. Okay? So, ibig sabihin kasi, hindi siya stand-alone. Okay? And aside from that, the revenue cycle, of course, the expenditure cycle is closely linked to your inventory control. Bakit? Kasi hindi pwedeng puro kagastos, di ba? Dapat you only buy what you need in order for you to maximize your cash cycle. Di ba? Yung cash management dapat kino-consider din dyan. So, hindi lang tayo basta spend. Okay? But you analyze, is that something that we still need? Ano ba yung mga inventory items na short na tayo or low stock na tayo? Then that's your priority to purchase. Okay? Then the expenditure cycle, hindi lang siya nag-focus para sa items that we sell, but even the needs of various departments. Alright? Anong mga inclusions doon na kailangan ng ibang department? For example, devices, laptops, kailangan yan, di ba? Paper, pati yung mga supplies, expense, dyan din papasok sa expenditure cycle. Hindi nga lang siya babato sa production cycle, pero part pa rin yun ng mga expenditure or ng purchases of the organization. Next one, no, production cycle, yung relationship niya kay production cycle. Siyempre, bumibili tayo ng raw materials. Again, we should be able to analyze yung needs lang. What are the raw material needs, no? And next one is the receipt of goods. So, syempre,
Pag natanggap natin yung goods sa expenditure cycle, ibabato natin yan ngayon to the production cycle. Okay? And as mentioned dati, no, dati, di ba? Dati, in the previous discussion, so we mentioned na lahat ng mga different cycles po na yan is being recorded to the general ledger and reporting system. Alright? And then, babalik ulit yung cycle doon. So, expenditure cycle, bibili na naman muna tayo kay supplier, tapos tsaka natin ibebenta. Siyempre, analyze natin yung inventory control, wag tayo mag-overstock, wag din low stock, and then the cycle continues. Okay? So, yun lang. Yun lang expenditure cycle. Tapos na. Ayan. So, actually, pag yun lang, okay na eh. Maintindihan mo na talaga yung process. So, it's really just about practicing it sa actual na hands-on na. Okay. So, what are the key decisions? Ayan. What are the key decisions that we need to make sa expenditure cycle? 'Di ba? Last meeting, not last meeting, like 2 meetings ago ata 'yon. We discussed certain business decisions, tapos ano yung questions, and then saan kukunin yung information to make the decision. So, ito din yon. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung mga naunang discussion, introduction lang siya. So, ngayon sa mga susunod na weeks, mas i-discuss na natin in detail. So, ano yung mga key decisions? First one, ano ang optimal level of inventory? When you say optimal level of inventory, we're considering EOQ, okay? Because we want to be able to meet the demands of the customers kung ilan yung mga bibilhin sa atin. But at the same time, to keep the inventory costs, the handling and carrying costs at a minimum as low as possible without compromising yung service level natin or yung delivery natin to the customers. Okay, thank you for that, Michelle. So, next, decision, which suppliers provide the best quality at the best price. So, using the ERP, mas ma-identify natin yun kasi we already have the data available. Yan, even sa mga remarks, pwede nating ilagay yung quality of the items that were received. Ma-observe din natin kung gaano kadalas at gaano karami yung mga items na nire-return, no? Na let's say may mga reject, ganyan. So, we can also decide on how IT can be used to improve efficiency and accuracy of the logistics. When we say logistics, ito yung delivery. Next one, how can we take advantage of vendor discounts? So vendor discounts, it has something to do with the ordering in bulk para maka-discount tayo, but again, considering EOQ, so hindi naman pwedeng puro order ka lang by discount, kaso nag-overstock ka naman. So pag nag-overstock ka, mas tataas yung costs mo, additional costs mo to keep your inventory, pa. Then, how can we maximize cash flow? So, mako-consider natin dito yung timing, no, or yung cash flow management natin. Yung timing ng pagkolekta natin ng sales natin, ng sales revenue. Dapat enough yung cash that we will be able to collect to pay off yung suppliers naman natin. So, hindi pwedeng mas mabilis na kailangan na nating magbayad pero wala pa tayong pambayad. Okay? Let's continue. Yeah. So, these basic expenditure cycle activities, no, itong each of the cycle activities na to, yung information may be affected. Okay? So,
yung expenditure cycle natin, it's concerned with transacting business between the organization and the suppliers. So, for the goods and the services, diba? So, the primary objective of the expenditure cycle is for us to minimize the cost of acquiring and maintaining inventory. So, as already mentioned, diba? So, itong mga expenditure cycle activities na to, ito yung mga activities that affects your general ledger. Ibig sabihin, meron tong effect sa entries, sa journal entries. So, yung ordering of the materials, receiving, approving the invoice, and cash disbursements. Okay? But take note na yung ordering the materials, no, depende sa ERP if meron na agad tong journal entry. But normally, walang journal entry ang purchase order. Nagkakaroon lang siya ng journal entry once it is received. So, kumbaga, dun lang natin siya mako-consider as fulfilled na yung order natin once we receive the items. Ayan, so meron na tayong diagram. Okay. So, in this diagram, no, this data flow diagram, this is the data flow diagram for the expenditure cycle. Diba? Nakakaloka. So, yung kanina na pinakita kong 4 na business activities, going back there, yan, itong 4 na activities na to, we have this diagram for that. So, number 1, let's zoom it in. Yung first activity is ordering. Ano yung involved sa ordering? Ano yung mga kailangan nating i-take note, no? So, pag tayo ay umorder, meron tayong mga purchase requisitions or purchase requests from the production cycle. Kasi sila yung nakakaalam if meron na bang kailangang additional raw materials. So, that's the first step. And then, kapag nagawa na natin ng purchase requisition, magbabalik tayo ng purchase order sa kanila. So, again, yung purchase requisition galing sa different departments. Ang purchase order ay gawa na siya nung mismong purchase module natin in the purchasing department mismo. Okay po? Ibig sabihin, pagka yung purchase requisition na convert na siya into a purchase order, meaning the requisition is already approved, no? Kumbaga, approved na yung request mo, sige, i-PO na natin. Yan yung mga terms sa corporate. Approved na yung request na yan, i-PO mo na yan. Ibig sabihin, ipupush na siya to be ordered or maghahanap na ng supplier. Ganyan. So, it can either be yun nga from the production cycle, from various departments, or it can also be from the inventory control when we say, when we talk about yung mga finished goods natin. Ayan. Okay? So, not just about those being used sa production. Then, once we order, no, syempre, dapat matatanggap natin. Hindi pwedeng umorder ka lang, wala tayong na-receive na item. So, as we order, no, yun nga, marireceive na natin. So, yung in-order natin na mga items, magkakaroon tayo ng purchase order ng records in the inventory and records from the supplier. Yeah, oops, sorry. Okay. Nawawala nga pala. Pag sino-zoom in, nawawala yung yung pang-annotate. Ay, wala. Sorry. Ang kulit ko trinay ko pa ulit. Ganun nga. Ayan. Sorry. Ayan. Okay. So, to continue, no? Ayan. So, once we receive the items, we have to check if ever na meron na complete ba yung mga items. Are they in the good condition, no? Once we receive them, kumpleto ba siya? Or pag kulang, dapat meron tayong back order. Ibig sabihin,
kailangan ibalik sa atin, or I mean dapat i-complete, no, ng supplier yung mga in-order natin. Yan. And the items that we receive, if they are ready na diretso for sale, pwede na nating mabato yon to the revenue cycle. Okay? And once we receive the items, of course, dapat magkakaroon tayo ng receiving report dyan na natanggap talaga sa warehouse. Once we receive the items, we can now proceed to the to invoicing, no. So yung mga invoices o resibo galing sa supplier, papa-approve yan for the completeness ng mga related documents, yung mga proof natin, no. So dapat yung iyong invoice nagmamatch siya dun sa receiving report, kasi hindi pwede na ang binili mo 10, ang dumating lang 8, pero ang babayaran mo 10 pa din. 'Di ba? So you have to check if i-deliver pa ba yung kulang na 2 items, or are we going to revise the PO na 8 na lang and then just create another purchase order from a different supplier kasi hindi na kayang i-deliver ni supplier yung natitira. Okay? And once na-invoice na natin, no, na-invoice na tayo, nabigyan na tayo ng invoice at na-record na natin yun sa ERP, tayo na po ay magbabayad, which then be recorded to the accounts payable and the general ledger. Ayan. And yung mga payments na yun, mapupunta sa supplier. Yan. And the cycle continues. Order ulit, receive ulit, invoice ulit, at bayad. Yan. So, ganun lang. Okay? Yan. So, this is a comparison of the revenue and expenditure cycle activities. So, side by side siya na makikita ninyo na kapag ikaw ang seller, revenue cycle sa'yo yun. Pag ikaw ang bumibili, expenditure cycle naman yon. Okay? So, ibig sabihin, yung sales order entry ng seller is the ordering of materials ng buyer. So, the buyer sends orders to the suppliers. Si seller naman will process the orders from the customer. Okay? Sa seller, shipping yung merchandise. Kay buyer, siya naman yung mag-receive. Okay? Kay seller, billing niya yon, ibibill niya si customer. Tapos kay buyer naman, ipaprocess niya yung invoices para mabayaran naman si seller. Okay? Next is cash collections, no, to process the payments from customers. So, mangongolekta si seller, and then kay buyer naman is cash disbursements or babayaran niya. Okay. So, this chaotic thing that you're seeing right now is the overview of the ERP system designed to support the expenditure cycle. Okay? So, this is itong nasa gitna, ito yung integrated database natin, which contains all of your suppliers, inventory, purchase orders, and receiving reports. Okay? So, yung mga naka-black, naka-dark na yan, or yung mga naka-bold po na ito, that represents different departments. Okay? Yan. So, simulan natin dito, no? Anyway, itong overview na to na nakikita ninyo, itong diagram na to na nakikita ninyo, is just the same as what I showed earlier. Mas detailed lang siya. Okay? So, it starts with the purchase, pagbibili tayo, starts with the purchase order entry. So, i-input yan sa purchasing program. Yung mga purchase request, no? Ayan, ito, purchase requisition. Ibabato mo sa purchasing program or purchasing module na nasisave sa database. Now, what the purchasing module would do is to create a purchase order at ibabato to kay
supplier. Okay? So, pag itong may mga parang kuryente na lightning bolt dyan, big sabihin yan, real time siya. Real time. Okay? So, the next thing that would happen is dahil yung na-purchase natin, no, yung purchase order natin ay nandoon na sa database. Si database naman, i-update niya rin, no, yung details ng kailangang i-receive ng warehouse. And then, maa-update siya accordingly na once ma-receive na ng warehouse yung mga items, na in-order, no, base sa open purchase order, i-input nila na these items, this number of items are already received. So, then again, maa-update siya sa database. So, ano ngayon yung next step? No? Ang susunod na mangyayari dyan, once ma-receive na yung items, magkakaroon na rin tayo ng supplier invoice. Marireceive natin yung invoice from the supplier, input natin sa accounts payable module. So, ano yung mga kailangan nating documents to support the accounts payable that we will be creating, no? So, we need the invoices from the suppliers. Okay? So, yung mga ganitong shape, ibig sabihin yan, supporting documents. Then, ma-update siya ulit sa database. Then, the next step would be magabayad na tayo, no? Magabayad na si Treasury. So, pag nagbayad si Treasury, mag-i-issue siya ng cheque, ma-update si bank, ma-update si supplier. Okay? Then, last one, sa end natin, syempre, ma-update yung mga reports natin na magkakaroon tayo na updated inventory status, updated purchase order, updated supplier account status, which will be used by other departments, various departments and managers to make decisions. Okay? Next. Pag-usapan naman natin yung mga problema. So, kanina, 'di ba, na-discuss natin, no? Ito yung process, ma'am. Yan, ito na yung process. So, ano ngayon yung mga problema? Yan. Kailangan nating i-analyze kung ano yung mga problems related to, or mga threats, no, and problems related to these processes para alam din natin how to properly mitigate the controls, no? How to effectively mitigate the control. How to effectively mitigate the risks. Ayan. Okay? So, first one, okay, ito yung mga general threats and controls. First one is inaccurate or invalid master data. Ibig sabihin, mali-mali ng mga na-input. So, ano yung control natin dyan? Dapat we have data processing integrity controls. Ibig sabihin, kapag mali-mali ng input, merong checking or meron tayong mga codes na ginagamit, no, as included in the previous chapter, na kaya tayo may mga codes. Halimbawa, customer code, employee code, yun na yung reference mo. Hindi ka na magta-type ng manually lagi to avoid yung inaccurate data. Okay? Para ma-keep natin yung data processing integrity. Second one na threat is unauthorized disclosure of sensitive information. So, yung parang nakukwento, no? Customer namin yung Jollibee, kami nagsusupply ng manok dyan. Ganun. Restriction of access to master data. So, kaya meron tayong tinatawag na principle of least privilege. Ibig sabihin, pinakamababang pribilehiyo ang ibinibigay sa isang user. Pinakamababang access, as low as possible. Ayan. Okay? And also, to review all changes to the master data. Sorry, this is also related to number 1. No? And for number 2, unauthorized disclosure of sensitive information. Ayun nga, number 2, access controls. Principle of least privilege. Kung ano lang yung kailangan niya talaga sa trabaho niya, doon lang siya may access. And we also do encryption, no? Ibig sabihin na merong mga cryptographic key
no, para ma-access yung isang data. Hindi siya basta-basta ma-open. Third threat is the loss or destruction of data. So, ang controls natin dyan is to have a backup and disaster recovery procedures. So, meron tayong mga tinatawag na disaster recovery plans or DRP. Ibig sabihin ng DRP is ito yung plano or ito yung steps natin na just in case a disaster happens. Umulan, yan, bumagyo, bumaha, nagkasunog, nasira yung mga server, no, nasunog, nawala yung data. What are we gonna do? Do we have backups? Can we still recover yung data? Or paano ba? Uulit ba tayo from scratch? Okay? Next is threat ng poor performance. So, ang controls natin dyan would be managerial reports. So, kapag meron tayong reporting, aayusin talaga yung performance kasi merong makakaalam no, ng ginagawa ng bawat isa. Next, pag-usapan naman natin yung mga threats din when it comes to ordering. So, when we order goods, no, either materials man or supplies or services, here are the steps for that. So, syempre, we're going to have to identify what, when, and how much to purchase. Anong bibilhin mo, kailan, at magkano. Ang document mo for that is purchase requisition. Request pa lang, kailangan mo ng item na to. Kailangan mo ng laptop next month na worth 50K. Kasi may new hire. Ayan. Then, the second step would be to choose a supplier. So, ang source document mo na dyan, purchase order. Kasi nga po, ang purchase requisition muna ay request. Pag na-approve na to, gagawa na siya ng PO. PO yung tawag natin sa purchase order. So, what are the threats in ordering goods? Ito, medyo marami-rami to. First one is threat of stock out and excess inventory. So, either nagkulang yung inventory mo or sobrang-sobra. Ano yung controls natin? Magkaroon tayo ng perpetual inventory system, mag-barcode tayo, magkaroon tayo ng periodic physical counts, wag lang tayo mag-rely sa records. Dapat nagka-count tayo. Second threat is purchasing items not needed. So, ang control natin is to have perpetual inventory system, review and approval of purchase requisitions para hindi bumibili ng hindi kailangan, and centralized purchasing. Third threat in ordering goods is purchasing items at inflated prices. So, ang controls natin dyan would be to have a price list, competitive bids, and i-review yung purchase orders. Kasi nga, there could be a threat of what? Pass-through fraud, 'di ba? Kung naaalala ninyo, billing scheme 'yon. Anong pass-through fraud? Totoong may transaction, kaso ino-overstate yung presyo, inflated prices. Alright? Next is purchasing goods of poor quality. So what will be our controls for that? We only use approved suppliers, and then we have a process of reviewing and approving purchases from new suppliers. So, hindi lang siya pwede na, ay, bagong supplier daw, mas mura sa kanila, sige, on board na natin, tanggapin na natin yung supplier na yan. Ay, hindi po ganun-ganun. Ire-review po natin muna. 'Di ba? Review natin yung mga security controls nila, secure ba yan, no? Lalo na kapag mga related to technology yung i-acquire natin. And we also review yung mga purchases dun sa new suppliers na yun. Are they able to really deliver properly and with high quality? Okay? So that includes monitoring product quality and holding purchasing managers responsible for rework and scrap cost. So kapag yung purchasing manager, sila ang mananagot, no? They will be held accountable and responsible if ever na may mga scrap tsaka rework because of low quality or poor quality items. Next one is
Unreliable suppliers. So yan, hindi nagde-deliver ng tama or mababang quality ng items and service. So, ang controls dyan, i-monitor natin. Or if merong mga certification, yung mga ISO certification, ganyan. Or mga independent auditors report, pwede tayong humingi sa kanila. Number 6, purchasing from unauthorized suppliers. So, ayan na nga. No, so dapat we only purchase from approved suppliers. We review the approval from purchases of new suppliers. So talaga bang may approval yung mga new suppliers na yon? And then we have EDI, specific controls or electronic data interchange. That's what EDI stands for. Electronic data interchange or yung mga automatic no electronic controls. And then kickbacks. Ayan. So para maiwasan yung kickback or yung mga corruption, ayan na. Dapat in-audit yung supplier. Baka mamaya fake supplier pala yan or kasabwat pala yan, may collusion. Prohibit gifts, illegal gratuity, job rotation and mandatory vacations to avoid collusion. Required disclosure of financial and personal interest in suppliers to avoid what? Conflict of interest. Okay? Next process, step 3 is the receiving. So, dumating na yung goods. So, when the goods arrive, we have to verify goods ordered against kung ano yung ordered talaga or ano yung purchase order in the document. So, kumbaga, kung ano yung in-order at kung ano ang dumating, dapat pareho. Diba? So, ang source document natin, receiving report. What are the threats? Ang threats niyan, baka mamaya mag-accept ka ng unordered items. So, halimbawa, di naman ikaw yung umorder, may dumating na Shopee sa kapatid mo pala, tapos naka-COD. Tas wala siya, tas mapipilitan kang magbayad. Nako. So, authorized purchase orders needed before receiving goods. So, dapat, ang control natin dyan is dapat meron tayong purchase order document bago natin i-receive yung goods. So, kumbaga, ima-match natin siya. Is this something that was approved? No? Approved ba yung order na yan? Next is mistakes in counting. So, namali ng bilang. So, anong control? Magkaroon tayo ng barcode or RFID. Dapat pirmahan yung receiving report, no? So, dapat yung nag-deliver na external party at yung taga-kumpanya natin, pareho silang nagbilang. Tapos magsa-sign off sila na totoong 100 pieces to. Ito, yung letter C, ang tawag natin dito is blind count. Pag sinabi nating blind count, you do not inform receiving of quantity ordered para bibilangin talaga nila. Kasi pag alam mo na kung ilan dapat yung laman yan, di mo na yan bibilangin. Diba? So may mga ganon, no? Meron mga blind count. And then pag in-input mo na, tas in-enter, dun lang malalaman na, ay, short ng ganitong quantity. Next is verifying receipt of services. No? So, ang controls natin, there is, dapat may budget control tayo and audits. Then, last one, inventory theft. So, para maiwasan natin yung pagnanakaw ng inventory, dapat i-restrict natin yung physical access to inventory. So, only those who are authorized should be able to have access to the inventory warehouse. Hindi pwedeng kung sino-sino lang nakakapasok sa warehouse tapos yung items mo no relo. Next, document all inventory transfers. Kapag nilipat from the warehouse to the retailers or to the shops, dapat naka-document 'yon. Hindi yung pinadala na yan dun sa branch. Nasaan ang pruweba mo? Dapat lagi tayong may documentation. Next is to segregate custody versus
receiving of inventory. Ito napakahalaga yung segregation of duties na tinatawag. Dapat there is a separation between the resources or the people who have custody of the assets and those who keep the records. Ayun. Kasi pag parehong tao ang nagre-receive at nagre-record at nagtatabi ng items, delikado yan kasi napakadaling doktorin. Next step is to approve supplier invoice and cash disbursement. So ano mga steps natin dyan? You match the supplier invoice to your purchase order and the receiving report. So this is what we call the three-way matching. So yung tatlong dokumento na yan, dapat meron at matching yan bago ka magkaroon ng tinatawag na AP voucher. AP voucher. Then, i-approve na natin kapag nagawa na yung three-way match. Ang source document mo is the disbursement voucher or the AP voucher. Then, bayaran natin si vendor. So, ano yung mga threats in the approval of supplier invoice? Number 1, nagkamali sa supplier invoice. Mali ng pangalan, typo, mali ng amount, mali ng item, kung ano man. Mali ng date. Yung nailagay na date sa cheque is lampas 6 months na. So, stale check na siya, di na ma-encash. Mistakes in posting to yung controls pala. Verify invoice accuracy, require detailed receipts for the P-cards, restrict access to supplier master data. So, number 2, mistakes in posting to accounts payable naman. So, namamali ng input sa system. So, ang controls natin dyan, data entry, edit controls. When you say edit controls, these are input controls. So, ibig sabihin, kapag ka may in-input ka dyan, hindi mo siya masisave pag may mali. For example, dapat is yung customer code, halimbawa, dapat puro numbers, may na-type ka na letter. Or di kaya dapat 10 characters lang, tas nagawa mo 11. Hindi masisave kasi may edit controls tayo na tinatawag. Next is reconcile detailed accounts payable records to the general ledger account. So, dapat may reconciliation tayo. So, last one would be the threats for cash disbursements. So, you have here failure to take discounts. Ayan. So, magabayad ka na lang at lahat. Nakalimutan mo pang ibawas yung discount. So, sayang. So, ang controls natin is that file the invoices by due date. Yun. Para ma-take advantage natin yung discounts. So, if pasok pa dun sa discount period, maximize natin. Number 2, pay for items not received. Naku. So, kaya nga dapat may three-way matching tayo. Supplier invoice, purchase order, tsaka receiving report. Dapat nakamatch yan before tayo mag-issue ng AP voucher. Tandaan nyo yan, lalabas yan sa exam. Okay? Next, duplicate payments. Pay only original invoices. Cancel supporting document when payment is made. Diba meron tayong tinatawag na pay and return na fraud? Ayan, so yung mga nadodobling bayad. Next, thefts of cash. So dapat may physical security of checks, hindi kung sino-sino lang ang magdedeposito. Next is separation of duties. So make sure na may SOD in substance and in form. Next is reconcile bank accounts. So, fifth threat is check alteration. So, check protection machines, ang controls dyan, tsaka mga special inks and papers. Yung tipong kapag trinay burahin, mapupunit. Ganon. Number 6 is cash flow problems. So, bayad ng bayad hanggang sa wala na palang pera. So, ang control natin dyan is to have a cash flow budget. Alright? So, next part. Ayan.
So this is a diagram showing segregation of duties across expenditure cycle activities. So yung nandito sa kaliwa, sino yung magpa-perform ng process? Okay? Ayan. So ang purchase requisition, kahit sino, any employee. Ang pag-order ng inventory or pag-order ng mga goods at pag-verify ng quantity sa receiving report versus the PO would be the purchasing department or yung buyer. Procurement, sila yan. Sila lang pwedeng mag-procure. Next is yung pagbibilang at inspect ng delivery would be the receiving clerk. Next one would be inventory control or inventory controller. Sila dapat yung nagtatabi ng mga goods. Iba yung nag-receive, iba yung magtatabi to the storage. At may sign off sila na ito talaga yung amount or quantity ng goods received. Then si accounts payable, si accounting, so dito tayo papasok. Siya yung mag-receive ng invoice kay supplier, i-validate niya, three-way matching, approve the invoice, update the AP. If ever man na may makancel na voucher, siya ang pwedeng mag-cancel at dapat may monthly or periodic bank reconciliation. Then sa treasurer, taga-release lang yan ng cheque. So, next, well, ito din naman yung mga napag-usapan natin kanina na process, tapos kung ano yung related threats. So, you will just see this in the book as well, kung ano yung mga, ayun, naka-ano lang siya, naka-arrange lang siya in this way para mas makita ninyo kung ano yung mga threats na yun. Okay? So, in choosing suppliers, we have several factors to consider. The price, quality of items, and dependability in making deliveries. So, just a few terminologies here. So, the purchase order, it's a document that formally requests a supplier to sell. So, it's also a promise to pay and becomes a contract once the supplier accepts it. So, ang pinagkaibahan ng purchase order sa purchase requisition or purchase request, pag sinabi mong purchase request, hindi pa approved. At kahit sinong department pwedeng gumawa nun. Pero si purchase order po, ang pwedeng gumawa lang ng purchase order ay ang procurement. Okay? So, this is an example of a purchase order form. So, ayan, merong mga pre-printed or nakalagay na, and then yung